السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayan. So, ngayon ang ating paksa o topic ay ang pagpapatuloy ng ating aralin kahapon. Ayan. So ngayon ay nandito tayo sa mulahawatun nahwiyya. Ayan. Mulahawatun nahwiyya. Lahawa yulahidu lahil mulahawa. Ayan. Ano ibig sabihin ng lahawa? Napuna. Yulahidu, napupuna o pinupuna. Ayan. Lahil, punahin mo. Ayan. Mulahawa, pagpuna. Ayan. Observation. Actually, observation. Ayan. So, kapag ka sinabi mo, halimbawa, lahawtu. Ayan. Lahawtu ala kalamika asya'an kathira. Ibig sabihin, I have observed. Ayan. Many matters or things. Ayan. From your speech. Ayan. Marami akong naobserbahan na po nasa iyong pangungusap o kaya ay pananalita. Ayan. So, mulahawatun nahwiyya, ibig sabihin, yung mga dapat na mapuna, ayan, in terms of grammar. In terms of grammar, doon sa conversation ng Tabib at ng Maril. Yung conversation ng Tabib at ng Maril. Ayan. So, ano nga ba yung mga mapupuna? Mahiya al-qawaid an-nahwiyya allati لاحظناها على الحوار الواقع بين الطبيب وبين المريض. Ano nga ba yung mga grammatical na puna? Ayan. O di kaya ano nga ba yung mga principle, ayan, o mga panuntunan ng grammar na ating napuna doon sa hiwar o conversation, pagpapalitan ng pakikipag-usap sa isa't isa ng doktor at ng tabib. Ayan. Okay. Malinaw? Okay. So, sige. Ito ngayon yung ating mga dapat na mapuna. Okay. Ang mga mapupuna natin doon yung fi'l. Okay, particular ito sa fi'l. Ano ibig sabihin ng fi'l? Ang ibig sabihin ng fi'l sa English ay verb. Sa Tagalog ay pandiwa. Ayan. Sa Maranao ay ano sa Maranao? Galbak. Ayan. Galbak. Okay. Ngayon, ito yung kilos. Ayan, kilos
Tandaan natin ha, di ba nabanggit yung Ustad ng mga nakaraan, ayan, qad dhakartu sabiqan, ayan, anna al-kalam yanqasimu ila thalathati aqsam. Alaysa kadhalik? Qad dhakartu lakum sabiqan anna al-kalama yanqasimu ila thalathati aqsam. Wa ma hadhihi al-aqsam? Al-ism, al-fi'l, al-harf. Wa hadhihi hiya thalathatu aqsam lil-kalam. Okay, so ito yung tatlong bahagi ng pag-uusap sa Arabic. Okay, malinaw. Bahagi ng pag-uusap sa Arabic, Muhammad Ali. Ayan. So isa na doon sa tatlo, isa sa tatlo ay ang al-fi'l. Ang fi'l, gawa. Okay, ito yung pagkilos. Okay, na kung saan ang pagkilos o gawa ay muqtarinun bi ay may kalakip ito na panahon. Ano ang kalakip ng fi'l? Panahon. Ano yung panahon? Ang panahon ay may nahati sa tatlo. Nahati sa tatlo. Mayroon tayong indana thalathatu asman. Ayan, mahina yung spark dito sa mahina yung spark dito sa loob. Okay, sige. So, عندنا ثلاثة أزمنة. فما هي؟ الماضي والمضارع والمضارع. So, patayin mo yung aircon muna. Patayin mo yung aircon muna. Kasi nakabukas tayo eh. Oh, sige. Mas mahinam yun. Sige. Okay. So, bumalik na sa dati. Okay. Kasi spark yung gamit ko. Hindi natin nagamit yung loob, no? So, siyempre, may kahinaan sa loob, no? Okay, anyway. So, mayroon tayong tatlong zaman. Ito ay ang nakaraan, past tense, then present. Present and future. Sa Arabic, ang present and future ay magkasama. Ibig sabihin, ang mudari, kung tawagin sa Arabic, ang mudari ay may dalawang panahon. Kasalukuyan, which is hal, which is hadir, hal o hadir, then mustaqbal, which is future. Ayan. Ibig sabihin, bakit naka-steady sa akin? Dapat yellow mo siya. Ayan. Para naman lahat tayo ay ayusin mo ngayon. Ayusin mo ngayon. Okay. So, sige. Ayan. Okay. So, ang mudari ay mayroon siyang dalawang panahon. Kasalukuyan at hinaharap. Pang-hinaharap. So, ang tanong, Ustad, paano natin matutukoy kung ito ba ay kasalukuyan o ito ba ay pang-hinaharap? Ayan. So, nakadepende sa context ng pangungusap. Pag sinabing konteksto ng pangungusap, depende sa sitwasyon kung paano mo siya ginamit. Ayan. Kung paano mo siya ginamit. Ibig sabihin lang nun, ay kailangan natin maghanap ng karina. Ano yung sabihin ng karina? Proof. Batayan kung ano ang tinutukoy nun. Kung ano ang tinutukoy nun. Ito ba ay present or future? Ayan. So kapag nakahanap tayo ng batayan na maaaring mag-specify sa kanya, ayan, o mag-determine sa kanya kung ito ba ay present, so saka na natin masasabi na ito ay present. O di kaya kung future naman, saka na natin masasabi na ito ay future. Ayan, malinaw. Okay. So, ngayon, ang ikatlong uri ng fi'al, kasi tatlong uri ng fi'al, di ba? Maudi, mudari, tapos amr. Ang amr yun yung imperative verb. Ayan, pagutos. Okay, so dito, ang ating mulahawa, ibig sabihin na mula dun sa conversation,
is yung al-madi. Ayan. Yung mga af'al, al-madiya. Af'al, al-madiya. Ayan. Ang af'al, al-madiya, yung mga past tense na verbs. Ayan. Then, yung al-hadir, ibig sabihin al-had, present tense. Ayan. Then, nagkaroon ng tinatawag na harf taswif. Alam niyo ibig sabihin ng harf tanfis o harf taswif. O, pakinggan nito maigyan. Mayroon tayong katagang sa. Ayan. Mayroon din saufa. Ayan, saufa. So kapag ito ay dumugtong sa mudari', so natukoy na kung ano ang actual na tense ng mudari'. So, paano yun? Ano ngayon yung mudari' kapag dumugtong yung sa at yung saufa? So alamin natin muna yung kahulugan ng sa at yung saufa. Yung sa, ang tawag sa kanya ay harfo. Ano tawag sa kanya? Harfo tanfis. Ayan. Harfo tanfis. Ano yung sabi ng tanfis? Harfo tanfisin. Ito naman ay harfo taswifin. Ayan. Harfo. Ayan. Taswif. Ayan. Taswifin. Ayan. So, ang taswif, alam niyo ba yung taswif? Ang taswif ay pagpapaliban. Pagpapaliban. So, pag sinabing pagpapaliban, in the future. In the future. Okay, yung harfo tanfis naman ay in the future din actually. Kaya lang, alam niyo ba ibig sabihin ng tanfis? Ang ibig sabihin ng tanfis, yan yung sa katagang nafas. Alam niyo siya na nafas? Hinga. Pagpapahinga. Pagpapagaan. Pagpapagaan. Diba? Man nafasa Musliman. Ayan, sino man ang magpagaan sa lagay ng isang mananampalataya, sino man ang magpagaan ng kalagayan sa isang Muslim, pagkakaanin din ni Allah yung kanyang kalagayan dito pa lang sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Okay, so ito yung tanfis. Bakit sinabing pagpapagaan? Kasi ganito yan, pagkahalimbawa. Pag sinabi kong pupunta ako sa Quiapo, so dalawa ang ihtimal. Pag sinabi kong pupunta ako sa Quiapo, adhabu ila Quiapo. So dalawang ihtimal, dalawang possibility. There are two possibilities. Mayroong dalawang posibilidad. Doon sa sinabi kong adhabu ila Quiapo. Ano yung posibilidad? Unang posibilidad ay kasalukuyang pumupunta ako sa Quiapo. Ikalawang posibilidad ay pupunta pa lamang ako sa Quiapo. Ayan. So ngayon, halimbawa, tinanong kita, kailan ka ba pupunta sa Quiapo? Ayan. O di kaya, pupunta ka ba ngayon sa Quiapo? Ayan. Then ang sasagot mo ay ganito. Sasagot ka ng mayroong pagpapaliban. Ano yung sabi ng pagpapaliban? Saka na. O di kaya ay mamaya-maya pa. O di kaya ay baka bukas pa. O di kaya ay baka sa isang araw pa. Di ba? Okay. So kapag mayroong pagpapaliban, gagamitin mo yung saufa. Halimbawa, saufa adhabu ila Quiapo hadal masa. Saufa adhabu ila Quiapo hadal masa. Pupunta ko sa Quiapo nitong hapon. Ibig sabihin, mamayang hapon. Mayroong pagpapaliban. Saufa adhabu ila Quiapo gadan. Pupunta rin ako ng Quiapo. Pupunta ako ng Quiapo bukas. So, ibig sabihin, mayroong pagpapaliban. Hindi siya kasalukuyan, kundi in the future,
at may kalayuan pa yon, may kalayuan yung future na tinutukoy mo. So ngayon, siyempre, ay matagal pa pala. Anong magiging sagot mo? Ay, ibig sabihin, matagal pa pala pupunta to. Diba? So, ikaw pala na nagtatanong, ang gusto mo, yung on the spot, instant. Ibig sabihin, kung tinanong mo siya, pupunta ka ba ng Quiapo? Oo, pupunta na ako ngayon. Ayan, yun ang gusto mo. So, pagpapagaan yun ng kalooban doon sa nagtatanong. Kaya tinawag siya harfu tanfis. So, ngayon sasabihin mo, sa'adhab. Ayan, sa'adhabu ila Quiapo. Ibig sabihin, pupunta na ako ng Quiapo. So, pinagaan mo yung kanyang loob. O di kaya pinag-aantay mo siya doon. So, pupunta na ako dyan. Sa'adhabu ila Bulag. Pupunta na ako dyan. So, pinagaan mo yung kanyang kalooban. Naintindihan? Kaya tinawag siyang harfu tanfis. Ayan. So kapag nilagay yung harfu tanfis o harfu taswif, tapos isinama mo yung present tense, then magiging future na siya. Magiging future na siya. Ibig sabihin, kapag ang mudari' ay nilakipan ng sa o di kaya ng saufa, so ito ay mga ngahulugan ng partikular lang. Hindi na dalawang posibilidad, kundi isang posibilidad na lang. Ano yun? Papunta pa lamang. Papunta pa lamang in the future. Ibig sabihin ay nasa hinaharap, panghinaharap at hindi na siya pang kasalukuyan. Kapag nandiyan si sa o di kaya ay si saufa. Nagkaintindihan? Okay. So ngayon, sige. Ito ngayon yung mga salita. Ito ngayon yung mga salita. Basahin muna natin. Hadatha. 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 Tanawala. Tanawala. Hawala. Hawala. Istata'a. Istata'a. Marasa. Marasa. Fa'ala. Fa'ala. Qabala. Qabala. Okay, dito tayo sa hawda. Yahduthu. Yahduthu. Yatanawalu. Yatanawalu. Yuhawilu. Yuhawilu. Yastati'u. Yastati'u. Yumarisu. Yumarisu. Yaf'alu. Yaf'alu. Yuqabilu. Yuqabilu. May kasamang sa. Actually, hindi na natin bigyan ng sample yung saufa kasi ang concern natin dyan ay sa. Okay. Sayahduthu. Sayahduthu. So, pwede rin saufa yahduthu. Saufa yahduthu. Sayatana, wala ito. Wala. Sayatana. Sandali. Ayan, sayatana. Walo. Okay, sige. Sandali, dito natin sulat. Okay, so dito natin sulat. Sayatana. Walo. Okay, sige, ulit. Sayatanawalu. Sayatanawalu. Saufa yatanawalu. Saufa yatanawalu. Sayuhawilu. Sayuhawilu. Saufa yuhawilu. Saufa yuhawilu. Sayastati'u. Sayastati'u. Saufa yastati'u. Saufa yastati'u. Sayumarisu. Sayumarisu. Saufa yumarisu. Saufa yumarisu. Sayaf'alu. Sayaf'alu. Saufa yaf'alu. Saufa yaf'alu. Sayuqabilu. Sayuqabilu. Saufa yuqabilu. Saufa yuqabilu. Ayan, very good. Ayan.
So, sige. Babasahin nyo. Ayan. Jumar, umayos ka nga. Okay. Sabay-sabay, umupo ka doon. Umupo ko. Ayan, para nakikita kayo ng maayos. Ayan. Umupo ka dito, Jumar, ng maayos. Okay, dito ka na umupo, nice. Ayan. Bakit ba si Ahmad ay nandun? Ahmad. Dito ka nga, Ahmad. Sumingit ka nga dyan, Ahmad. Ayan. Okay, so basahin nyo sabay-sabay. Ayan, babasahin nyo ng sabay-sabay. Singit nyo si Ahmad, urong ka ng mabuhay. Ayan. Okay. So, babasahin nyo ng sabay-sabay. Okay. So, sige, babasahin nyo muna ng sabay-sabay. Ayan. Okay. Ayan. So, sige, sabay-sabay kayong magbabasa. Ayan, pinanonood kayo ng mga magulang nyo. Ayan. So, sige, sabay-sabay. Sabay-sabay basahin mula al-Bawti, al-Hadir, tapos yung al-Hadir, yung Sawfa, al-Hadir, al-Mustaqbal, yung mga nasa babaan lang. Ayan, yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 salita ang babasahin. Okay, sabay-sabay. Wahid, ithnan, thalatha. Sandali dito, diretso na kayo dito. Okay, 1, 2, 3. Ops, tanawala. Okay. Okay. Okay, ulit, dalawa. Sayahdusu, sawfa yahdusu. Okay, sige, 1, 2, 3. Sayahdusu, sawfa yahdusu, yatanawalu, sawfa yatanawalu, sayuhawilu, sawfa yuhawilu, sayastati'u, sawfa yastati'u, sayumarisu, sawfa yumarisu, sayaf'alu, sawfa yaf'alu, sayuqabilu, sawfa yuqabilu. Ayan, very good. Ayan, so sige, balik tayo doon sa ating whiteboard. Ayan, okay. So, ayan. Okay, so, ngayon, ay, ano ang ibig sabihin ng hadatha? Ano ang ibig sabihin ng hadatha? Okay, ano ibig sabihin ng hadatha? Ayan, nangyari. Ayan, hadatha, nangyari. Okay, so paano natin siya gagamitin, for example, sa sentence? Okay, hadatha ma hadath. Hadatha ma hadath. Ano ibig sabihin nun? Nangyari kung anong nangyari. Yan. Hadatha ma hadath. Nangyari kung ano ang nangyari. Ayan. Halimbawa, may nangyari. Bakit nangyari? Nangyari kung ano ang nangyari. For example, paano natin siya gagamitin sa ano? Di ba yung doktor, nagtanong siya doon sa Maril, doon sa may sakit, di ba? Kasi doon nagmula yung mga vocabulary words na ito o mga salitang ito. Ano ang tanong, anong ginawa ng doktor pala? So, kanyang in-examine, kanyang check up yung tawag dito, yung may sakit. Then nakita niya na yung pressure ay mataas, then yung sukar, yung kanyang sugar ay mataas din. Doon ngayon napatanong yung doktor sa mada hadath. Ngayon, mada hadath? So ang sagot, irtifa'u ad-daght wa irtifa'u as-sukar. Mada hadath? Hadatha irtifa'u ad-daght wa irtifa'u as-sukar. Ibig sabihin, ang nangyari ay ang pagtaas ng blood pressure at ng sugar nung may sakit. Ayan. Malinaw? Okay. So, sige. Tanawala. Ano ibig sabihin ng tanawala?
Ha? Nag-take. So, depende actually yan sa depende sa paggamit. Ayan. Depende sa paggamit. Ayan. Abdul Razak. Ang tanawala ay depende sa paggamit yan. So, kung gamot, so nag-take siya ng gamot. Kung pagkain naman, ay kumain siya ng pagkain. So, depende. Halimbawa, tanawal to al-fatur. Hal tanawal to al-fatur? Naam. Ayan. Naam. Bakit naam? Mayroong mad pa, no? Okay. Hal tanawal to al-fatur? Naam. Ayan. So, oo. Kami ay nag-almusal na. Ayan. So, yun ang ibig sabihin ng tanawa na doon. Okay, then, istata'a. Ano yung sabihin istata'a? Kinaya. Ayan. Istata'a. Hal istata'tum mumarasat ar-riyada. Hal istata'tum mumarasat ar-riyada hada sabah? Kinaya nyo bang gawin ang exercise? Mag-exercise, mag-workout ngayong umaga? Anong sagot? Abdul Razak, ikaw ba ay hal istata'ta mumarasat ar-riyada hada sabah? Nakapag-exercise ka ba ngayong umaga? Nakayanan mo bang mag-exercise? Ayan, anong exercise? Push up. Ayan. So, nag-push up daw si Abdul Razak. Okay. Then, marasa. Ano yung sabihin ng marasa? Ano yung sabihin ng marasa? Ibig sabihin ay ginawa. Ayan, ginawa. Ayan, marasa riyada. Ginawa niya yung exercise. Okay, fa'ala, same. Ibig sabihin, ginawa rin, kaya lang magkaiba nga lang ng paggamit. Magkaiba nga lang ng paggamit. Kasi yung marasa, ginagamit yan doon sa mga bagay na routine. Ibig sabihin ay nakasanayan mo siyang gawin o parati mo siyang ginagawa. Habang yung fa'ala ay ginagamit naman yan sa general na ginagawa. Okay, fa'ala. Ayan, mada fa'alta. Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Pwede bang sabihin, mada marasta? Hindi. Kasi yung marasa dapat parating kasama nito kung ano yung kanyang nakasanayan na gawin. Habang yung fa'ala ay general, no? Pwede mong sabihin, mada fa'alta, anong ginawa mo? Ayan. Then, qabala. Ano yung sabihin ng qabala? Ha? Ano yung sabihin ng qabala? Ha? Nakipagtagpo. Ayan. O kinatagpo. Ayan. Kinatagpo niya yung doktor. Qabala tabib. Qabala al-ustad. Hal qabaltum al-mudira hada sabah? Nakatagpo niyo ba si mudir ngayong umaga? Naam. Ayan. Very good. Okay. So, hadatha, tanawala, hawala, istata'a, marasa, fa'ala, qabala. Lahat ng ito ay fi'lun madin. Ibig sabihin ay nakaraan. Nangyari ito kanina. Ano yung nakaraan? O, pakinggan nyo maigi. Pagka sinabing nakaraan, ito ay mula sa pinakamababang panahon. Ano yung pinakamababang panahon? Anong matagal na matagal? Pinakamababang panahon ay 1 segundo. 1 sikan pala, 1 sikan. Diba? Kasi pag huminga ka ng isa, nakaraan na yun. Tama mali. So, 1 sikan, 1 segundo, 1 oras. Ayan. Kaninang umaga, for example. Kaninang tanghali, for example. Kaninang hapon. Kaninang gabi. Ayan. O di kaya kahapon, nung isang araw, ayan, nung nakaraan, nung 1 linggo, nung 1 buwan, nung 1 taon. So, yun yung sinasabing nakaraan. So, nangyari ito, nakaraan. Naintindihan? Halimbawa, hadatha, irtifa'u tagat wa sukkar عندما تم فحص الطبيب للمريض. Ibig sabihin, nangyaring tumaas, ayan,
nangyaring tumaas yung blood pressure at yung sugar ng may sakit, ayan, pagkaraan ng examine ng doktor doon sa may sakit. Ayan, pagkaraan ng examine ng doktor doon sa may sakit. Ibig sabihin, nangyari na yung pangyayari, nakaraan na. Tanawaltul fatur hada sabah, nag-almusal ako nitong umaga. Ibig sabihin, hindi ako kasalukuyang nag-aalmusal, lalong hindi mag-aalmusal pa lamang, kundi tapos na akong mag-almusal. Kaya nag-almusal. Hal tanawaltumul fatura ams, nakapag-almusal ba kayo kahapon? O, so tingnan nyo. Ibig sabihin ay nakaraan. Hawala. Hal hawaltum mumarasat ar-riyada hada sabah, sinikap nyo ba, sinubukan nyo ba na gumawa ng exercise o mag-exercise ngayong umaga? Sinubukan nyo ba? So, tayo nyo, nakaraan, no? Hawaltum. Hal hawalta mumarasat ar-riyada ya Abdul Razak ams, sinubukan mo bang makapag-exercise kahapon? Ayan, so ibig sabihin ay nakaraan. Istata'a, ayan, nung subukan mo, lamma hawalta mumarasat ar-riyada, hal istata'ta ya Abdul Razak, nung subukan mo na gumawa ng exercise o gawin ng exercise, kinaya mo bang gawin yon? O nagawa mo ba yun? Nakayanan mo ba yun? Hal istata'ta, nakayanan mo ba yun? So, yun ang sampol ng istata'a. Marasa. So, yun, ginawa niya, no? Maras to riyada hada sabah. Ginawa kong mag-exercise nitong umaga. Fa'ala, mada fa'ala Jumar, mada fa'ala Jumar hada sabah, nama. Ayan. Mada fa'ala Jumar ba'da salatil fajr, nama. Ayan. Ano ang ginawa ni Jumar pagkaraan ng salatul fajr? Natulog. Ayan. So, sabihin, nakaraan, no? Qabala. Ayan. Hal qabala muzammilu al-mudir. Hal qabala al-muzammilu al-mudir. Si hada sabah, si Muzammil ba ay kanyang hinatagpo o nakipagkita ba siya kay mudir nitong umaga? Jumar. Okay. So, sige. Qabala. Ngayon, ilalagay natin siya sa mudari'. Okay. So, paano yung mudari' na hadatha? Yahduthu, nangyayari na. Maaaring nangyayari sa kasalukuyan. Maaari namang mangyayari pa lang. For example, gusto mo magtanong, nakarinig ka ng ingay sa loob ng classroom. Tulad nito, diba may ingay dito sa atin. Nagsasalita si Ustad. So halimbawa, mayroon tayong katabi dyan na kwarto. So narinig nila yung pag-aaral natin din. Nagtanong sila, Mada yahduthu fil ghurfa? Mada yahduthu fi al-fasl? Ano ang nangyayari sa classroom? Mada yahduthu fi al-fasl? Ayan. So, ibig sabihin ay kasalukuyan, ang tanong niya, ayan, kasalukuyan yung kanyang tanong kasi naririnig pa lang niya. So, nagtanong siya ng kasalukuyan. Okay. Yatanawalu. Ayan. Yatanawalu muzammil al-muzammilu mada yatanawalu al-muzammil, mada yatanawalu muzammil. Okay. Kasi magiging ismalam, no? Yatanawalu muzammilu, mada yatanawalu muzammilu, yatanawalu al-fatur. Ibig sabihin, nag-aalmusal si muzammil. So, maaari yung pag-aalmusal ay kasalukuyan, depende. Kung halimbawa, sinabihan ko si Hussein, Ya Hussein,
yatanawalu muzammilu al-fatur. So kasalukuyan, halimbawa, sinabi ko Hussein, nag-aalmusal si Muzammil. So si Hussein, tiningnan naman niya, nakita naman niya inaktual na talagang kumakain ng almusal si Muzammil. Ibig sabihin, kasalukuyan niya. Okay, then yuhawilu. Ayan, yuhawilu, nakita mo na natataranta. For example, no? Si mu'min natataranta. Natataranta in a way na gusto niya pala i-try na mag-workout, mag-exercise. Ayan, nakita mo siyang natataranta. So, sinabi ko, Mada yahduth? Mada yahduth? Ano ang nangyayari? Ayan. Limada hakada halu mu'min? Bakit ganyan ang lagay ni mu'min? So, sasagot ngayon si Hussein, yuhawilu. Ayan, yuhawilu mumarasata ar-riyada. Sinisikap niya, sinusubukan niya na makapag-exercise. So, ibig sabihin, kasalukuyan yun. Ayan, kasalukuyan. Then, yastati'u. Ayan. So, halimbawa, tatanungin ko siya, hal yastati'u an yumaris al-riyada? Kayfa tara? Paano mo nakikita? Ano sa palagay mo? Kayfa tara? Ano yung sabihin ng kayfa tara? Ano sa palagay? Paano mo nakikita? Ayan. Paano sa palagay mo? Kaya ba niya? Hal yastati'u an yumaris al-riyada? Kaya ba niya mag-exercise? Ayan. So, kung pwede kang sumagot, na'am. Ara annahu yastati'u mumarasat ar-riyada. Nakikita ko na kaya niyang mag-exercise. Okay. Yumarisu. Ayan. Yumarisu. Halimbawa, nakita ko nag-workout ngayon. Halimbawa, nag-exercise, nag-jogging o nagbabasketball o anumang uri ng exercise. Nakita ko si Unais. Then, sasabihin ko, Yumarisu Unais ar-riyada. Ibig sabihin ay nag-exercise si Unais. Sinabihan ko halimbawa si Ali. Ayan. Then, yaf'alu. Halimbawa, may ginagawa si Unais, kasalukuyan, o si Jumar, may ginagawa siya kasalukuyan, pero hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya. Tatanungin ko ngayon si Hussein, ya Hussein, mada yaf'alu Jumar? Ano ang ginagawa ni Jumar? So, sasabihin sa akin ni Hussein, yaghsilul malabis. Naglalabas siya ng mga damit. Ayan, very good. Okay, so halimbawa, nakita ko halimbawa si Razan. Ayan, nakita ko halimbawa si Razan na nakaabang sa pintuan, halimbawa sa pintuan. Yun palang pintuan, opisina yun ni Mudir. So nakita ko si Razan na nakaabang. Then sinabi ko, Mada yaf'alu Razan? Limada yaqifu Razanu inda al-bab? Ayan. O amama al-bab. Bakit nakatayo si Razan? Bakit nakatayo si Razan sa pintuan o sa harapan ng pintuan? Then sasabihin sa akin ngayon Fahmi. Sasabihin sa akin ni Fahmi. Yan. Ano sasabihin ni Fahmi? Sasabihin sa akin ngayon ni Fahmi, Ustad, yuqabilul mudir. Ibig sabihin ay tatagpuin niya si mudir. O makikipagkita siya kay mudir. Okay, naiintindihan? Okay, ngayon. So dito na sa at yung saufa. Ayan. So ito na. Hindi na ito future. Hindi na ito present, kundi future. Ano ibig sabihin ng sa? Okay, ang sa ay harful tanfis. Ibig sabihin pagpapagaan ng loob kung saan you are about to do
the thing. Ibig sabihin, nandun ka na. Gagawin mo na siya. Gagawin mo na siya. Pero yung sawfa ay mayroon siyang pagpapaliban. Mayroon siyang pagpapaliban. Parang mamaya pa o bukas pa o sa isang araw pa mangyayari. Naintindihan? Okay. So ito ay pang future talaga. Okay. Ano ang ibig sabihin ng sayah dito? Mangyayari na. Mangyayari na. Ibig sabihin ay mangyayari na. It is about to happen. It is about to happen. Ibig sabihin ay mangyayari na. Sayatanawalo. So, ibig sabihin ay kakain na kung pagkain o magtitik na ng gamot. Halimbawa, Hussein is about to take his medicine. Si Hussein ay halos nandun na siya sa pag-inom ng gamot. So, parang sasabihin mo, Hussein, sayatanawalu al-dawa. Yan. Sa Hussein, sayatanawalu al-dawa. Yan. Okay. Then, sayuhawilu. He is about to try. Siya ay nandun na sa pagsubok. Susubukan na niya. Ibig sabihin, sayuhawilu. Sayuhawilu, he is about to try doing exercises. Ayan. Siya ay nandun na sa pagsubok, susubukan niya na makapag-exercise. Sa yuhawilu mumarasata ar-riyada. So, ibig sabihin ay in the future. Okay, malinaw. Yastati, sayastati. Ayan. Sayastati. Ayan. So, ibig sabihin, siya ay nandun na. Ayan. Siya ay nandun na sa kakayahan, ability. Ayan. He is about in ability. Ibig sabihin, siya ay halos nandun na sa kakayahan. O kaya na niyang gawin. Ayan. Kaya na niyang gawin yung gusto niyang gawin. Sayumariso, ganun din. Kaya na, ibig sabihin ay gagawin na niya yung exercise, kung exercise yun. So dito, sayaf'alu, gagawin na niya. So parang yun sa Tagalog, na niya. Gagawin na niya. Ayan, na ako, na ikaw. Pupunta ka na. Pupunta na ako. Pupunta na siya. Ayan. So pagka pupunta pa lang, ako, pupunta pa lang, ikaw, pupunta ka pa lang, pupunta pa lamang siya. So ibig sabihin, sawfa yun, sawfa. Naintindihan? Okay, sa iyong kabin ay tatagpuin na niya. O ibig sabihin, magkikipagkita na siya. Kanino? Kung kanino siya gustong makipagkita. Okay, malinaw ba? Naintindihan ba? Naintindihan? Naintindihan? Ayan. Okay, so dito na tayo. Basahin na natin ito. Akhi. Ayan. Farag. Al-ana. Ila Makkah. Safara. Yusafiru. Sayusafir. Akhi. Farag. Amsi. Ila Makkah. Safara. Yusafiru. Sayusafir.
Makinig maigi ha, makinig maigi. Akhi. Ano siya ng akhi? My brother. My brother. Akhi, my brother. Huda, huda. Proper noun of a woman. Ibig sabihin, this is a woman whose name is Huda. This woman, her name is Huda. Ito ay isang babae. This is a woman whose name is Huda. Ito ay isang babae na ang kanyang pangalan ay si Huda. Hadihi imra'atun ismuha Huda. Ito ay babae na ang kanyang pangalan ay si Huda. Okay. Then blanco. Okay? Huda, Huda. Okay. Al-an. Anong meaning ng al-an? Now. Ngayon. Ams. Yesterday. Al-kitab. The book. Al-kitab, the book. Al-kitab, the book. Ayan. Ila. To. Then qabla. Before. Then al-an. Now. Then ba'd. After. Okay, ano sir ng Makkah? Lugar. Makkah. Makkah. Yawmain. 2 days. Ayan. 2 days. 2 days. 2 days. Ayan, give it 2 days. Okay, ba yung 2 days? Okay. Today is Tuesday. Ayan. So it's a different from 2 days. Dalawang araw. Okay. Then, al-an, now, gadin, tomorrow. Ayan, tomorrow. Okay. Al-an, now, to Makkah. Ams, yesterday, to Makkah. Al-kitab, the book, before 2 days. Al-kitab, the book, al-an, now. Al-kitab, the book, after tomorrow. After tomorrow. Ayan, very good. So, akhi, my brother, blank, now, to Makkah. Akhi, blank, okay, my brother, blank, yesterday, to Makkah. Huda, blank, the book, before 2 days. Before 2 days. Huda, blank, the book, now. Huda, blank, the book, after tomorrow. Ayan. Okay, ano ibig sabihin ng safara? Lalakbay. Safara, Lakbay. he traveled. Naglakbay siya. Musafiro, he is traveling. Hindi traveling na ano sa basketball. Traveling, naglakbay. Naglalakbay. Sa Yusafiro, anong means of traveling? He's about to travel. Yeah, very good. Si Hussein, he is about to travel. Ayan. Okay, then, so magkakapareho lang naman ito. Then, qara'at, yung qara'at, he read. Ayan, binasa niya. Ayan, she, kasi babae. Binasa niya. Then, she is reading. Ayan, binabasa niya. O kaya sa top round, she is about to read. Ayan. Then, ganun din naman dito. Kasi pagkapareho lang din naman sa baba. Okay, ngayon, isa-isa. Mauna si Fahmi na sumagot. Fahmi, mauna kang sumagot. Okay, ilan ang sasagutin natin? Ayan, akhi, huda. So, ilan ito? 5. Ayan, 5. Okay, so sige, Muzammil, mauna muna si Muzammil. Taali ang Muzammil. Ayan si Muzammil, ikaw sunod. Para naman maano siya. Sunod si Ali. Ayan, Muzammil. Taali, come here. Ito nga, Muzammil. Muzammil. Okay. Sige, fill in the blank. Fill in the blank. Pumunta ka dito, hindi ka nila nakikita. Pakiulit. O, lagyan mo na nga. Fill in the blank. Oo, alin dyan ang tama? Pakibasa nga. Okay.
tatanungin kita ngayon. Sige, Babylon, ano ang ibig sabihin nito? Yusafiru. Ano ibig sabihin nito? Sige nga. Translate into English. Ang kapatid ko. O Tagalog. Ang Sige. brother. Sige, ang Ang kapatid ko naglalakbay. Naglalakbay ngayon patong Makka. O sa English. Ang brother Sige. Yes. is Traveling. traveling now into Makka. Two. To Makka. Magka. Okay, very good. Okay, tama ba yung Yusafiru? Naam. Bakit? Kasi ang nakalagay ang indikasyon yung an. Yun. Pwede bang gamitin yung sa Yusafir? Na hindi naman ngayon, kundi gagawin pa lang. Tama yun. Ang tama ay Akhi Yusafirul ana ila Makkah. Very good. Basahin mo ulit. Aki Safirul Ana ila Makka. Ayan, ahsan. Ayan. Well done. Brother Muzammil. Okay. Sige, okay na. Ready na to. Ayan. Tawag dito. Doon ka. Lakasan mo. Ayan. So, sige, pakibasa. Ayan, pagpalitan ka dito. Ayan, ilamat ka. Okay, then, ano ang kulang dito? Bilitan lang. Ha? Safara. Sandali, okay, Safara. Pakibasahin mo ulit. O, ano yung sabihin doon? Yan, very good. So, bakit Safara? Dahil kahapon. Nangyari na kahapon. Ayan. Ayan, very good. Ahsan Dayan. Fahmi. Okay, madali lang yung sinusunod. Sin. Okay, sige. Ayan. Okay, so sige si Muhammad Ali. Basa mo na. Okay, sige. Ano ang lalawin natin? Qaraat. Ayan. Qaraat. Bakit qaraat? Babae. Sige nga, basa. Huda qara'at al-kitab qabla yawmayn. Ano yung sabihin? Dalawang araw ngayon na nakalipas actually. Kasi kabala, no? Okay. Nakalipas na yun actually. Okay. Then, jazakallahu kulla khair. Muhammad Ali. Ikaw naman Ali Akbar. Ikaw na sunod ako. Ikaw na sunod kung dito. Okay, Ali Akbar. Ayan. Taali Ali Akbar. Okay. Sige, Ali Akbar. Okay, basa mo na. Sandali, Huda Farag al-kitab al-an. Okay, anong tamang sagot dito? Takrao. Very good. Takrao. Okay, sige, ano ibig sabihin niyan? Si Buddha ay nagbabasa ng kitab ngayon. Ayan. Si Huda ay nagbabasa ng kitab ngayon. So, bakit ngayon present? Kasi yung an. Ayan, very good. Okay, Taaliya Husin. Okay, si Husin naman. Ayan. Husin. Okay, sige, Husin. Okay. Doon ka, Husin. Magpakita ka sa ano. Okay, then, pakibasa. Huda. Farag. Okay. Ano ilalagay natin dito? Ayan. Sa takrao. Actually, pwedeng sa takrao kasi siyempre, sa takrao lang naman yung sidan, di ba? Naman lagyan natin ng kailangan naman nalagyan natin ng sofa takrao na hindi naman nilagay sa option. Sige. Huda. Okay, ano ibig sabihin?
Hindi, ada bulsa na. Magbabasa niya Di bro. Baka na ganun, bukas. bukas. Ayan, ba'da, anong bukas? Bukas, tomorrow, di ba? Ano yung bukas? Gadan. Ang ba'da ka din ay ano nga pala to? The day after tomorrow pala ito. The day after tomorrow. Ano after 1 month? Okay, so ibig sabihin, si Huda ay magbabasa na ng aklat sa isang araw. Ayan, very good, very good. Okay, so mayroon tayong papaliwanag dito ngayon. Mayroon ako itatanong. Sino ang magpapaliwanag nito? Okay, sige. Sino gusto magpaliwanag ng tanong ko? Bakit si Qaraat ay naging Qaraat? Qaraat ay naging Qaraati. Halika dito. Halika dito, ano? Muzammil, ta'al. مزمل تعال يا مزمل. Ta'al ya Muzammil. Okay, sige. Muzammil. Bakit ya Muzammil si Qaraat ay naging Qaraati? Paliwanag. Sige. Sual. Sige. Sulam ng al. Sulamuan na kami boleh rasa etik aus salim. Okay. Ganito yung paliwanag, ha? Bakit naging kasra? Limada hurrikat bil kasra. Hurrikat bil kasrati takhallusan min iltiqa as-sakinain. Kama huma as-sakinan alladani iltaqaya. Ano yung dalawang sakin na nagtagpo? Si ta as-sakina at sila as-sakina. So, nilagyan ng kasra si ta, unang ta o unang sakina which is ta, para makalaya tayo, makaiwas tayo sa pagtatagpo ng dalawang walang pantili kasi hindi natin kayang basahin. Paano basahin yun? Qaraat kita, di ba? So, napakabigat at hindi minarapat ng mga Arabo yun. Malinaw, ano, brother مزمل. So, sige, basa, sabay-sabay. Okay? Akhi yusafirul ana ila Makkah. Akhi safara amsi ila Makkah. Huda qara'atil kitaba qabla yawmayn. Huda taqra'ul kitaba al-an. Huda sataqra'ul kitaba ba'da ghadin. One more. Huda sataqra'ul kitaba ba'da ghad. Okay, kayo lang. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay, so jazakumullahu kulla khair. So inshallah ipagpapatuloy natin yan bukas. Hanggang dito na lamang tayo. Ayan. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.